rin tayo pauhuli syempre sa mga maiinit na update sa ating Anong Latest? Akala ko, Mama Dim, sasabihin mo, mamaya makikisama dyan si Angela Lagunsan Castro. Ba't ko naman sasabihin? Sige na nga, pisahan. Nako, sabi niya, ganda ng arrangement. Alam mo yan. Ano, yung arrangement? Ganda ng melody. I love it. And also the voices sing, no? The harmony. Sana all, sabi niya. Yun ang hindi nila narinig. Ito po, para sa ating unang latest ngayong Lunes, unang araw ng Desyembre. And yung Pep Squad, nako, muli na namang umariba sa kanilang record-breaking win sa cheer dance competition sa UAAP. Sa season 88 nga po, nitong weekend lang, nakuha nila ang ika-9 nilang pagkakapanalo sa CDC na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ginamit po nila ang team na Japanese ninja style at ipinakita ang mga high-flying stunts at choreographed pyramids na talaga naman nagpa-wow sa arena. Once again, BNU Pep Squad! Naiuwi na Adamson University ang second place na may explorer-themed routine. Third naman ang Far Eastern University na may tribute sa Philippine Childhood Games. Sa pagkakapanalo ng NU, naungusan na nila ang record ng UP na nagkaroon ng 8 cheer dance competition win sa UAAP sa kasaysayan. The last 12 seasons. Congratulations. Congratulations. Last 12 years, last 12 seasons, they've captured 9 out of 12. So, ganun sila kadominante dito sa cheer Galing dance. naman nila. Sabi mo nga, imbitahin natin dito. Kaya lang sabi ko, sasabit sa ilaw eh. Grabe kasi yung mga ano nila. Yung mga tapon-tapon, yung mga stunts nila. Galing din. Napakahusay. World class talaga. At pinaghahandaan talaga kasi nila to, taon-taon. Talagang sabi nga nila naalala ko, every year, pagkatapos nito, they train right away. They think about the concept for the following year na ganong katagal nilang pinaghahandaan. Mataas yung level. Tapos kasi ninja sila. So, pati yung kasama yung ano yung mga audience, talaga dala yun sa kanilang performance kasi may hawak na mga Japanese flag. Yung mga kasama nila sa pictures. Talagang kumpleto yung kanilang team. Ay nako, naalala ko pa nag-umpisa ang CDC. Diyos ko, ako pa Ikaw pa host? Oo. Ikaw pa host na. Si Boom. Time na yun. Kami ni Boom. Alam mo, at that time, kasi UP talaga. Ito nga, UP talaga Dominante yung... UP Pep Squad. Oo, sila talaga yung synonymous to cheer dancing. Pero ito na nga ang end. Oo, ang galing nila. Grabe. Well, it takes discipline. Oh, yes. Diba? Confidence and trust in the Mismo. system to be able to achieve that kind of routine, diba? Parang pwede So, good job, kids. Oo, sa kahit anong larangan ng buhay, pwede yan. Tama. Confidence, trust in the system, trust in the Maganda system yun. and in your teammates. Pati kahit na anong larangan nga, kahit sa pagtakbo, sa trabaho, magagamit mo yun. Gusto ko lang idagdag ang swerte itong NU kasi #1 din sila sa Final Four ngayon. Sa basketball, magaling na. Kasi usually, pag magaling, like Ateneo, di ba, magaling sa basketball, pero kulela sa cheer dance. Kung ganun din, parang... Give chance to others. Etong NU, pareho Ikaw magaling. nagsasabi, parang legit, no? Yung talagang play-by-play eh. Tsaka di, pag siya nagsabi, hindi condescending. Nandun siya eh. Hindi, okay lang. Tanggap naman ng mga tenista. Oo. Naku, husay pa man din nung last time. Oo. UST mo. Malakas kung maaari ba UST mo. Alam mo naman yung dugo ko ngayon, green and growling tayo. Oo nga pala. Pero sa nanay ba ako today? O pero ako naman, congratulations sa all of them. Nung sinabi mo nga, binanggit mo na parang #1 sila ngayon sa Final Four, #1 din sila dito sa CDC. Sometimes, you know, the schools, ang maganda kasi sa eskwelahan, ito, tama ba ako, Mama? Ang area where when the educators understand the assignment that, wait a minute, you know, they can have it this year, but we will raise children who will be fitting to be doing this. Tama. Kasi testament Tama. yan sa mga educators nila. Kasi pag tinignan mo, diba, may mga time na ang itong particular school na to may not be good at this point in their careers. Tapos pag nakita mong namamayagpag sila, they must have done something at that point. Yeah. Kasi these kids or these student athletes, parang right away, kahapon lang, trinin yan. Yes, So, yan mula nung mga bata pa sila. So, minsan sa mga magulang, Yung panahon din. Ito lang, maisingit ko lang kasi ba ninja style sa pagsasayaw, sa ibang discipline. Pero wag mag-ninja style sa pagkurapot.
ninja. Eto tama. pa. Eto naman po ang isa pang artista ng bayan, patuloy na lumalaban. Yan nga. Ay nako, talagang iwagayway natin ang ating mga bandila. Ilang mga artista at personalidad po ang nakiisa sa kilos protesta kahapon. Yan ay para rin makiisa sa paninindigang kontra sa lumalalang korupsyon sa bansa. Isa nga po sa nanguna. Ay nako, ito naman ang queen na talagang we all love. Si Miss Universe 2018 Catriona Gurey na ang sigaw, walang magmo-move on hanggat walang nananagot. Bukod sa kanya, marami rin pong ibang bituin ang nakibaka sa rally. Ang iba pang detalye, abangan po yan sa Frontline sa umaga. Ito na yung ikatlo, 'di ba, doon sa mga marcha na ginawa kontra korupsyon. But what we see there is not just the personality, but of course yung voice ng publiko na talagang hanggang ngayon, ang sigaw pa rin natin, managot ang lahat ng kurakot at ibalik yung mga pera na ninakaw sa atin. Move on. We will stay angry, we will stay vigilant until merong makulong at talagang managot. Hindi yung makukulong lang ngayong administrasyon at pagdating ng kabilang administrasyon ay makakatakbo pa na bilang senador. Diba? So talagang dapat tayo ay maging mapagmatsyag pagdating sa usapin ng accountability because ito po ay pera ng ating bayan. No? Hindi ito kung kani-kanino lamang mga pinaghirapan natin ito na hindi dapat na ninanakaw lang. Ito, ina-address dito yung laging sinasabi nila tungkol sa mga Pilipino. For better or worse, ang Pilipino madaling makalimot, di ba? So, kuminsan okay yan kasi hindi tayo kumbaga, we don't hold grudges. Itong mga bagay nga, hindi dapat nakakalimutan. Ito na yung paalala. At saka ito na nga yung, para maging mapanuri tayo dun sa kung ano ba yung mga asal natin na kung saan natataon. Yung maging maging patient, maging resilient. Ayan, ito na nga. At lagi natin pinag-uusapan, di ba, binabanggit. Evident nung nakaraang eleksyon, yung kabataan. Mapapansin nyo po, karamihan sa mga pupunta sa Trillion Peso March sa EDSA, mga kabataan, the youth. So alam nila ngayon, ang kinagandahan nga, woke, di ba, yung generation ngayon. Alam ng kabataan kung ano yung, kumbaga hindi sila nagtatanga-tangan, hindi sila nagbibingi-bingihan, sila ay pumupunta, minsan sila mismo magpapaalam sa kanilang mga magulang, ginayaya pa yung mga magulang. Ginayaya pa yung kanilang mga magulang. At mapayapa naman, wala naman ng gulo, wala naman tayong naitala ng mga insidente, nakaguluhan. Talagang gusto lang nila marinig yung kanilang mga boses at sila yung tumungo sa mga... Walang gulo. Alam mo no meron? Double rainbow. Para bang inayon, Mama. Sabi, we're giving you hope. At ako naman, para sa mga kabataan ngayon, matakot na lahat ng mga magnanakaw kasi mga kabataan na ito ay hindi sila mananahimik. Hindi ito yung klase ng kabataan na dati pag sinabi mo, kagaya namin tinitingnan pa lang ako ng nanay ko, nanginginig na ako at pag sinabi niyang, puti ito. Ngayon, ang mga kabataan hindi na, may sarili silang pag-iisip at sila ay umaaksyon. This is the kind of youth that we need at this certain point where the adults have already grown tired. Pagod na kasi tayo, hindi mo rin masisi. Totoo yan. Lalong-lalo na yung mga talagang nasa laylayan. Hindi mo na masisi, niyak na lang. Niyak na lang itong Paskong ito. Totoo, pero wag po kayo mag-alala dahil kayo ay nagpalaki ng mga kabataan na mahuhusay. Hihintayin natin what the youth can do for us this time. Okay. Abangan natin yung mga malalaking isda na dapat na makulong. Diba? Kasi Kasong residence, Alam ko lang usapan sa kasong residence nitong linggo, Diba? Ganyan, mga Ayaw mo na ng dilis. Ayaw mo. Oo, ang mga isda, yung mga malaking isda na may kinalaman dito sa korupsyon, kinukulong. Diba? Tapos syempre, ang gusto natin sa handaan natin sa Pasko, yung masarap. Diba? Hindi yung mga... Malaki, hindi tinitipid. Dahil ito pa, ang isa pang trending, mga kapatid, hindi pa rin pinalampas ng ilang mga personalidad ang paggigiit ng DTI sa 500 pisong Noche Buena. Payag ba kayo? Si Edo Manzano, susubukan daw itong tila challenge na 500 pisong budget para sa Noche Buena. In-upload niya pa sa kanyang IG sabay po ng post ng pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque. Si Pokwang naman, mga kapatid binigyang puntos ang korupsyon at sabing dapat ipamigay ang mga sinauling pera sa mahihirap para sa Pasko. Si Benjamin Alves naman, rumatsyada rin. Sabing dapat umisip ang gobyerno kung paano mapapababa ang cost of living sa Pilipinas. So, ang ating kapatid,
kapatid, di ba? Our very own DJ Chacha nag-share din ng screenshot mula sa kanyang nanay na nag-rant tungkol sa taas ang bilihin na sinang-ayunan naman po ng mga netizens online. Nauna nang giniit ni DTI Secretary Roque na ang sinasabi niyang 500 pisong budget ay para lamang sa simple at maliit na pamilyang may 4 na miyembro. Ano dyan? Larga nila Laila, magkakaroon siya ng 500 peso Noche Buena Challenge. Challenge. Yun, importante. Bukas Para po talaga ito, magkaalaman bukas. tayo. Oo, Hindi tama, naman oo. natin para... Alam mo dito sa news na naintindihan ko mula nung sumama ako sa inyo, dapat lahat factual. Dapat doon lang tayo sa facts. Hindi Accurate. ito haka-haka na parang opinion natin, hindi kasya. Subukan natin, bigyan natin ng ano. At kung hindi talaga kaya, di paano? Wala ko naman, kahit na sabihin natin na kasya ito, 'di ba? For me, for the government to say that, it's actually tone deaf. 'Di ba? Bakit tone deaf ito? Dahil nasa gitna tayo ng usapin ng pagnanakaw ng mga politiko, 'di ba? And we're talking about trillion pesos. 'Di ba? Malaking halaga ng pera ang ninakaw sa atin. Tapos gusto nyo, kami na naman na mag-adjust. Kami na naman ang magtiis. So, syempre, para sa mga kabataan natin o sa mga kababayan natin, nag-iisip na nga, oo, magaling tayong mag-budget. Totoo yun, magaling tayong mag-budget. Pero, gano'n na naman, yun na naman ang gagawin natin. Kayo nakaw, kami titipid kami para mas marami pa kayong manakaw. Syempre, hindi yun. 'Di ba? Ang mahirap kasi dito, dun sa mga opisyal, 'di ba? Base sa mga numero lamang nila. Pero doon kasi sa mga perspektibo na hindi kasi sila kasi may mga kaya. Hindi nila talagang tunay nararamdaman yung mga pang-araw-araw na iniisip ng mga kababayan natin paano sila makatawid lang ng isang araw. 'Di ba? Yung totoong taas ng presyo ng mga bilihin. Wag Pati na hindi tayo sila lalayo, nakapunta sa mga palengke talaga. Hindi nila alam kung magkano na talaga yung mga presyo. Di ba? Pag nagbibigay ng presyo sila, Of course, they are DTI. Alam nila yan. Numero, Diba? numero. Pero yan mismo, pagpunta nila doon, talagang magkakasya ba talaga yung... Sabi pa nila yung 500 pesos, pang-4 daw na sa pamilya. Actually, nasa punto naman siya. Pero siguro sa panahon ngayon na meron tayong damdamin kasi damdaman natin ay tayo ay ninakawan harap-harapan, medyo masakit itong komento na ito. Kaya rin siguro tayo, alam mo, naiintindihan ko parang kasya siya, pero hindi ito yung deserve natin. Hindi ito yung deserve ng bawat Pilipino, lalong-lalo na kung tayo ay ninakawan. Ikaw na ninakawan, parang sige, iyon na, kayo. Alam mo, pinakamasaya sa lahat ng ito, hindi makapag-flex yung mga taong nilang gamit. Dahil never na nilang magagawa yan. Never na nila yan magagawa. Totoo yan. Biruin mo, kasakit niyan na pati anak mo, sanuknukan ng anak mo, hindi na maipagmalaki kung anong kinita nyo. Paano kung kumita naman pala sa magandang paraan, pero hindi mo na ma-distinguish. Totoo yan. So, alam mo, ilagay natin palagi, bago tayo magsasalita, ang timing. Mayroon bang, para kang pumunta sa namatayan. Tapos pinag-usapan mo nga bagay na hindi dapat pinag-uusapan. Ganun lang yun actually. Ganun, napakasimple pag inisip mo yung logic. But sige, sige. Abangan nyo po bukas Tuesday, December 2, si Nakakatawa yung abangan, para siyang abangan sa kanto. Abangan mo sila. Abangan kita, Laila. Abangan kita. Tapos maganda nun, magyaya siya ng 3 tao. Tingnan natin kung kakasya talaga o kung mabubusog. Ako, believe ako sa Pilipino. Feeling ko kaya nilang pagkasyahin yan. Kaya lang Pasko kasi. Do we deserve it? Gusto mo naman. Diba? That's the Gusto mo din. question. Gusto mo marami, di ba? Dahil marami yung handa mo. Ang nangyayari sa atin kasi, di ba, tayo nagpapawis sa Prada nila. Oo. Diba? Tapos gigising tayo sa umaga. Hindi ka kailangan ko. Mura naman yung Prada. Sorry na, Birkin nila. Di ba? We see, Europe di ba? We see your Birkin, we remember the flood. Ferrari, ano pa Okay, ba? so parang sa umaga gigising ka, magbabanat ka na buto. Kailangan ko gumising ng maaga. Kasi marami pa silang kailangan nakawin. May kanya-kanyang chop. Biri mo, nag-ayos ka today para mayroon silang panakaw. Diba? Kanya-kanyang chopper pa. May private jet pa. Alam mo na, ito yung galit natin. Inumin nyo na yung... Bakit? Ito, hindi to 500. Libre Bakit lang. ikaw? Hindi ka sa mga Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.